Paano po ba ang magdasal? Ito ang pagmumunian natin sa araw na ito. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Minsan po, matapos magsimba sa aming parokya, napasama ako sa mga nagnunovena sa mahal na ina ng laging saklolo, Our Lady of Perpetual Help. Miyerkules po kasi noon. Aaminin kong hindi po ako deboto noon sa Our Lady of Perpetual Help. Kaya parang ito ay ang kauna-unahang pagkakataon na seryoso akong magnunovena sa kanya. Nagsimula po ako na masigasig na nakikisa sa awit, Immaculate Mother. Masigasig din po ako na nakikisa sa mga panalangin. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by His death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. Pero noong nasa prayer petitions na, nagsimula akong mag-alumpihit at hindi mapakali. Lalo na noong hindi pamilyar sa akin at nagiging palalim na ng palalim ang aming pinapanalangin. Okay pa ako noong that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for them. At sasagot kaming, Loving Mother, pray for us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, pray for us. Pero nang dumating na sa parteng ito, that we may proclaim the dignity of work by doing our work conscientiously. That we may forgive from our heart those who have wronged us. That we may see evil of seeking our own interest at the expense of others. That we may work for the just distribution of this world's goods. Napansin ko pong hindi na ito yung karaniwang dinarasal ko. Medyo malalim. Maraming patama pa nga. At merong kailangan pang pagnilayan para maging tunay na seryoso at talagang nanggagaling sa aking puso ang panalangin. At noon ko napagtanto, mainam palang magdasal na kasama ang iba. Ng mga dasal na ayon sa turo ng simbahan. Yung tipo bang hindi mo pinipili o sinasala ang ipinagdarasal mo. Hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa pamilya, hindi lang yung mga pamilyar na tayo na pinagdarasal, at hindi lang yung komportable tayo dun sa ating pinagdarasal. Totoo palang maraming pag-uudyok ang Espiritu habang nagdarasal. Mayroon siyang pagsasaway, habang meron din siyang paggabay. Meron siyang tumutusok sa puso, habang meron siyang mga pagtuturo. Ngayon po, paano na kung ang dasal ay nilikha mismo, nanggaling mismo, at itinuro mismo ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang Ebanghelyo ngayon. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama namin, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. Brothers and sisters,
ayon sa Catechism of the Catholic Church. The Lord's Prayer is truly the summary of the whole Gospel. The Lord's Prayer is truly the summary of the whole Gospel. Buong Part 4 ng Catechism na may 4 na artikulo at 34 sections, mga kapatid, ang nagpapaliwanag dito. Kaya nga, siguro, ilang milyong homilies, lectures, reflections at libro ang naisulat para lang maipaintindi sa atin ang pagtawag ni Kristo sa Diyos bilang Ama. Gayon din para maisapuso natin ang karanasan na mapasa kaharian tayo ng Diyos. Gayon din para maisiksik sa ating isipan na lahat ng mabuting bagay ay grasya at galing lamang sa Ama. Gayon din para maisapuso natin ang paghingi ng tawad sa Diyos at makapagpatawad naman tayo sa iba. Gayon din para maintindihan natin ang babala ukol sa pag-iral ng tukso at kasamaan. Kaya pala siguro, tuwing misa, bago dasalin ng Ama namin, sasabihin muna ng pari ito, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. At doon pa lang tayo magdarasal ng Ama namin. Brothers and sisters, napakalaking grasya ang kailangan para lamang maidasal natin ito ng mula sa ating kaloob-looban. Napakaraming grasya ang kailangan para tayo ay magkaroon ng lakas ng loob para mamutawi sa atin ang panalangin si Kristo mismo ang nagturo. Tunay na mapalad yaong bukas na papagpanibaguhin, baguhin, antigin, turuan at gabayan sila ng dasal na ito. Mabuti na lang, mapagpala at mapagmahal ang Diyos. Tinuruan na niya tayo ng tamang dasal. Tiniyak na niya na may paghuhugutan tayo ng lakas ng loob at inspirasyon para magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya araw-araw. Binigyan niya tayo ng mga tao na nagturo din naman sa atin ng dasal na ito. Ang ating mga magulang siguro, o lolo't lola, ate't kuya, teacher o katekista, o kapatid sa ating komunidad. Kaya po ako, paborito kong dinarasal ang Ama namin tuwing nagmimisa, kasama ang buong simbahan. Dahil ramdam ko lalo ang pagiging anak ng mahal na Ama kapag kasama ko ang lahat pa ng anak niya. Mas konkreto ang imahen ng kaharian niya kung may mga katabi ako na kapwa kong nananalig sa Kanya. Mas maigting ang pagtitiwala ko na bibigyan niya ako ng makakain araw-araw. Patatawarin niya ako araw-araw. Makakapagpatawad ako araw-araw. Kaya kong paglabanan ng tukso araw-araw at iaadya niya ako sa lahat ng masama araw-araw kapag kaisa ko sa pananalangin ng lahat ng ito ang mga kapwa kong makasalanan, may kahinaan, maliliit at mga kasamahang naglalakbay pa lamang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.